Si Serfen, isang simpleng probinsyana, ay apo ng matandang mayordoma na matagal nang naninilbihan sa marangyang mansyon ng pamilyang Valeroz. Sa kabila ng kanyang payak na pinagmulan, siya ngayon ay ang mapagmahal ngunit tahimik na yaya ng 6 na taong gulang na si Miguel, ang anak ng kanyang biyudong amo na si Sander Valeroz. Si Sander, bagamat matikas at maginoo, ay kilala sa pagiging malamig at madalas na pagsungit, lalo na kay Serfen, na tila wala namang ibang layunin kundi ang maglingkod ng buong puso. Isang araw, habang masayang naglalaro si Serfen at si Miguel sa hardin ng mansyon, naisipan niyang magsulat ng liham. Ang liham na ito, na puno ng kanyang mga damdaming hindi niya maipahayag, ay para sana kay Sander. Subalit, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan at balak na itago ito, ang makulit na si Miguel ay lihim na inilagay ang liham sa bulsa ng Amerikana ng kanyang ama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabasa ni Sander ang liham nang ito'y mahulog mula sa kanyang suot. Ang nilalaman ng liham ay nag-iwan ng marka sa kanyang puso, at simula noon, unti-unting nagbago ang kanyang pagtingin kay Serfen. Mula sa pagiging isang simpleng yaya ng kanyang anak, si Serfen ay naging sentro ng kanyang interes at paghanga. Ngunit ang lahat ng ito ay nabalot ng isang masalimuot na pagkalito nang malaman ni Sander na ang liham ay hindi pala para sa kanya. Ang katotohanan ito ay nagdulot ng pagkagulat at pag-aalinlangan sa kanyang damdamin. Mabibigo nga kaya ang pusong umaasa sa isang pagmamahal na tila hindi naman para sa kanya. Musika, Junjun. Ang saya naman at napadalaw ka rito sa mansyon, masiglang bati ni Marite sa binatang si Junjun, isa sa mga tauhan sa mansyon ng pamilyang Valeroz. Ay, oo nga pala. May ipinapabigay lang si Doña Amparo kay Senorito Sander, sagot ni Junjun habang maingat na inabot ang isang pakete. Ikaw pala ang bagong yaya ng anak ni Senorito. Oo, sagot ni Marite na may bahagyang ngiti. Ikaw naman, bakit ngayon mo lang nalaman? Mag-6 na buwan na akong nandito. Siya nga pala, sabi ni Junjun habang nahihiyang iniabot ang isang sandwich na tila ba matagal na niyang gustong ibigay. Ngunit bago pa man ito tuluyang maabot ni Marite, biglang sinakmal ng bibig ni Miguel ang tinapay, na para bang isang asong nag-aagaw ng pagkain mula sa kamay ng amo. Miguel, ano ka ba? Bakit mo naman inagaw yan? Napasigaw si Marite, ngunit ang tono niya ay puno ng lamang kaysa galit. Hayaan mo na, Marite, sabi ni Junjun habang nakangiti. Mukhang nagugutom na ang alaga mo. Sige na, mauna na ako. Junjun, pasensya ka na ha, mahinang sabi ni Marite, ngunit hindi na siya nito narinig. Binalingan niya ang alaga at sinabing, Miguel, ginawa mo na naman. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag kang magkukunwaring aso? But, yaya, I'm a dog. I want a bite, pag-alit na sagot ni Miguel bago tumakbo papasok sa loob ng bahay. Agad siyang hinabol ni Marite. Sa araw-araw na ginugugol ni Serfen sa mansyon, ang kanyang pangunahing tungkulin ay alagaan at pagsilbihan si Miguel. Bagamat may kakulaitan at kapilyuhan ng bata, minahal na niya ito na para bang sarili niyang anak. Alam niya ang lungkot na dinadala ng bata dahil sa pagkawala ng ina nito matapos siyang isilang. Sa kabila ng lahat, nanatili si Serfen bilang isang matatag na haligi ng pagmamahal at pag-aaruga para kay Miguel, na tila naging ilaw sa madilim na mundo ng bata. Sa likod ng kanyang tahimik na paninilbihan, hindi niya namamalayan na ang kanyang simpleng presensya ay unti-unting nagbabago sa puso ng kanyang malamig na amo. Marami nang naging yaya si Miguel, ngunit karamihan sa kanila ay umalis dahil sa hindi makataong pagtrato na naranasan ng bata mula sa mga maling tao sa kanyang paligid. Dahil dito, naging maingat at mapili si Sander sa paghahanap ng bagong yaya para sa kanyang anak. Nang malaman niyang si Marite ay kamag-anak ni Lola Nena, ang matagal ng mayordoma ng kanilang mansyon at dating yaya ni Miguel, agad niya itong tinanggap. Sa kabila ng pagiging baguhan, mataas ang respeto ni Marite sa kanyang amo. Palagi siyang nakayuko at iniiwasang tingnan ng diretso ang mukha ni Sander. Ngunit hindi may kakaila ang kaba at pag-aalangan niya tuwing nasa paligid ang kanyang amo, lalo na't bihira itong umuwi sa bahay dahil sa mga trabaho nito bilang CEO ng isang malaking kumpanya. Gayunpaman, ikinagulat niya nang dumalas ang pag-uwi ni Sander sa mansyon. Sa mga panahong iyon, napansin niyang nagiging mas malapit ito kay Miguel, bagay na hindi niya inaasahan mula sa malamig at seryosong ama. Miguel, sigaw ni Marite habang hinahabol ang bata sa sala.
Hindi nila napansin na naroon pala si Sander, nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Miguel, ano ba? Halika nga rito, muling tawag niya, ngunit tumakbo si Miguel papunta sa ama at agad na kumandang dito. Walang pag-aalinlangan, niyakap siya ni Sander. Papa, si Yaya o, sigaw ni Miguel habang itinuturo si Maurice. Bakit? Sinasaway lang naman kita. Ang sabi ko huwag mo nang. It's okay, malamig na putol ni Sander. Pwede ka nang magpahinga, Maurice. Ako na ang bahala rito para makabanding ko siya, seryosong sabi nito. Okay po, sir. Gusto niyo po ba ng merienda? Igagawa ko po kayo, alok ni Maurice na may ngiti. Okay lang, kahit ano, sagot ni Sander ngunit biglang nagbago ang tono. O kaya huwag na lang. Magpahinga ka na lang muna sa kwarto mo. Maingay ka kasi, tila iritadong dagdag nito. Naramdaman ni Maurice ang inis ng amo kaya't hindi na siya nagpumilit pa. Ganun ba, sir? Maingay na ba ako? Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan kayo. Wala kasing ibang katulong dito. Si Lola Nena ay nasa probinsya, at yung iba baka matagal pang makabalik, mahina niyang sagot. Ngunit nanatiling tahimik si Sander at hindi na sumagot. Sa kanyang isipan, naisip ni Maurice kung gaano kahirap makipag-usap sa isang taong tila mas malamig pa sa yelo. Kaya't tumalikod na lamang siya at nagtungo sa itaas upang tapusin ang kanyang mga gawain. Pagkaraan ng ilang oras, napagdesisyonan niyang magpahinga sa kanyang silid. Habang nakaupo sa kama, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Junjun, ang gwapong boy sa mansyon ng ina ni Sander. Paano kaya ako magiging kaibigan ni Junjun? Mapapalapit kaya ako sa kanya, tanong niya sa sarili. Napangiti siya nang maalala ang mga sandaling nasa probinsya pa siya, kasama ang kanyang kaibigang si Gracia. Oo nga pala, noon, mahilig kaming gumawa ng sulat para sa mga crush namin. Hala, sige, mamaya gagawa ako ng friendly letter para kay Junjun, bulalas niya na may halong kilig. Ngunit bago pa man niya masimulan ang plano, biglang may malakas na katok mula sa labas ng kanyang silid. Maurice, pwede bang lumabas ka muna rito saglit, tawag ng malamig ngunit mahinang boses ng kanyang amo. Oo, sir, mabilis niyang sagot. Tumayo siya at patakbong binuksan ng pinto. Agad niyang nakita ang gwapong mukha ni Sander kaya't napayuko siya. May kailangan po ba kayo, sir? Si Miguel po, nakatulog na, magalang niyang tanong. Pwede bang bantayan mo muna siya sa kwarto ko? May kailangan akong puntahan, seryosong sagot ni Sander. Oo naman po, sir. Aalis po ba kayo? Tanong niya na may halong kaba. Oo, may meeting ako kasama ang mga kliyente. At pwede bang huwag kang masyadong magalang? 30 pa lang ako, sagot nito na may halong inis. Okay po, sir. Sige, walang problema, nauutal niyang sagot. Ngunit hindi niya napigilan ang kanyang bibig. Kaya lang po, baka hanapin ka ni Miguel. Sabi mo kasi sa kanya hindi ka aalis. Miss Fina, pwede bang huwag kang maingay? Kaya ko nga pinapabantayan sa'yo ang anak ko dahil kailangan kong umalis. Kaya sa halip na magdaldal ka dyan, ihanda mo na lang ang mga gamit ko at ihatid mo sa kotse, mariing utos nito bago tumalikod. Oo, sir. Pasensya na po, sagot ni Maurice habang napapanguso. Sa kanyang isipan, hindi niya naiwasang magbulong. Grabe, ang sanggit. Kaya siguro walang jowa. Miss Fina, malakas na sigaw ni Sander nang mapansin niyang hindi pa siya kumikilos. Agad siyang tumayo at tumakbo upang sundin ang utos ng kanyang amo. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang mapaisip kung kailan kaya magbabago ang malamig na trato ng kanyang amo sa kanya. Yes, sir. Ito na nga Tatalon na, pupunta na po, malakas at medyo tarantang sagot ni Maurice. Halos mabitawan pa ang hawak niyang baso sa pagmamadali. Sa kanyang pagtungo sa silid kung saan naroon si Miguel, hindi niya napansin ang palihim ng ngiti ni Sander habang pinagmamasdan ang kanyang pagkataranta. May kakaibang aliw na nadarama ang lalaki sa tuwing nakikita ang pagiging masigla at masunurin ng yaya ng kanyang anak. Pagpasok sa silid, agad niyang napansin ang mahimbing na tulog ni Miguel. Ang inosenteng mukha ng bata ay tila nagbibigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit hindi siya nagtagal sa pagmamasid dahil agad niyang hinanap ang mga papeles na iniutos ng amo. Habang nag-iikot sa kwarto, napansin niyang maayos na nakasalansan ang mga gamit ni Miguel,
isang palatandaan ng kanyang may sensinang pag-aalaga sa bata. Matapos makuha ang mga papeles, sinigurado rin niyang makuha ang iba pang kakailanganin ni Sander para sa kanyang pag-alis. Maingat niyang inilagay ang mga ito sa isang bag at bumaba upang dalhin sa kotse. Sa bawat hakbang niya pababa ng hagdan, iniisip niya kung paano niya maipapakita ang kanyang dedikasyon sa trabaho. Okay, thanks. Ikaw na ang bahala kay Miguel. Malamig ngunit may bahid ng tiwala na sabi ni Sander habang inaabot ang bag. Okay, sagot niya ng magalang, ngunit hindi pa man niya natatapos ang kanyang sasabihin, pinaandar na ni Sander ang makina ng kotse. Napabuntong hininga na lang siya habang pinapanood ang unti-unting paglayo ng sasakyan. Ingat ka, sir, bulong niya sa sarili, sabay iling habang hamaba ang kanyang nguso. Habang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang scrub suit, hindi niya naiwasang magbiro sa sarili, "Naku, sir, mag-iingat ka talaga." Ayokong maiwan si Miguel at maulila. Pagkatapos nito, tumalikod siya upang isara ang pintuan at bumalik sa kwarto ni Miguel. "Hay nako, Marites, sira ka talaga. Bakit ba ang nega mo?" Bulalas niya sa sarili habang pinipilit iwaksi ang mga negatibong iniisip. Lumipas ang ilang araw mula nang makauwi si Sander mula sa kanyang lakad. Tulad ng inaasahan, mas madalas itong naglalagi sa opisina nito sa bahay, abala sa mga papeles at tawag. Samantala, si Marites naman ay abala sa pag-aalaga kay Miguel. Mas pinili niyang sa sala sila mag-aral upang mas maging malawak ang galaw ng bata. Habang nagkakalat ng mga libro at papel si Miguel sa sahig, napansin niya ang ilang makukulay na papel na tila iniwan ng bata. Kinuha niya ang pagkakataong iyon upang simulan ang kanyang plano, ang pagsusulat ng liham para kay Junjun. Ngunit habang hawak niya ang isang kulay pulang papel, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kilig at naisip ang gumawa ng kunwaring love letter. Habang sinusulat ito, hindi niya mapigil ang matawa sa kanyang sarili. "Hay nako, Marites, sira ka talaga," bulong niya, sabay tupi sa papel. Pagkatapos nito, kumuha siya ng isa pang papel na kulay dilaw at doon niya isinulat ang totoong liham para kay Junjun. Alam niyang bukas ay pupunta ito sa mansyon upang maghatid ng mga papeles mula sa ina ni Sander. "Yaya, anong ginagawa mo?" tanong ni Miguel na biglang lumapit. "Ah, wala. Sinusubukan ko lang kung marunong pa akong gumawa ng eroplano," sagot niya, sabay tago sa kulay dilaw na papel sa ilalim ng aklat na binabasa niya. Agad niyang dinampot ang kulay pulang papel at ginawa itong eroplano upang mailihis ang atensyon ng bata. "Yaya, akin na lang yan," masiglang sabi ni Miguel habang nakatingin sa pulang eroplano. "Ah, hindi. Huwag ito. Igagawa na lang kita ng bago," sagot niya, medyo kinakabahan na baka mabasa ng bata ang isinulat niya. Kumuha siya ng bagong papel na kulay green at tinanong ang bata, "Okay lang ba ito?" Tumango naman si Miguel, ngunit hindi nito maalis ang tingin sa pulang eroplano. Naputol ang kanilang usapan nang biglang magring ang telepono. Tumayo si Marites upang sagutin iyon, iniwan ang mga papel sa ibabaw ng lamisita. Hindi nakatiis si Miguel at kinuha ang pulang eroplano. Sakto namang lumabas si Sander mula sa opisina, hawak ang suit jacket na sinusuot sana ngunit pansamantalang inilapag sa sandalan ng upuan. "Fina," malakas na tawag nito. Mabilis na inilagay ni Miguel ang pulang eroplano sa bulsa ng suit jacket ng ama, takot na baka makita nito ang kanyang ginawa. Pagkatapos nito, ngingiti-ngiti siyang bumalik sa kanyang pwesto sa sahig. "Bakit, sir?" tanong ni Marites, sakto ring natapos ang tawag sa telepono. "Aalis na ako. Ikaw na munang bahala kay Miguel," sabi ni Sander. Pagkatapos ay tumingin ito sa anak at seryosong sinabi, "Miguel, anak, pakabait ka ha. Ayoko nang nagpapasaway ka sa yaya mo. Maliwanag ba?" "Opo, papa. Magpapakabait po ako. Ikaw din po ha. Huwag mong susenjitin si yaya," inosenteng bilin ni Miguel. "Hindi naman ako masungit sa yaya mo sagot ni Sander, sabay yakap sa anak at hinimas ang ulo nito. "Okay po, papa. Sa susunod, pasyal tayo ni yaya," dagdag pa ng bata. Namula si Marites sa sinabi ni Miguel. "Ah, sir. Hindi ko po siya tinuruan ng ganyan ha. Hindi ko rin po alam kung bakit niya nasabi yun," paliwanag niya, halatang nag-aalala. "It's okay, Fina. Alam ko naman na matalino ang anak ko. Hindi siya magpapadikta ng mga maling salita. So, don't worry,"
sagot ni Sander, bahagyang ngumiti bago tuluyang umalis. Inihatid nila ito hanggang sa sasakyan at nanatili sa pintuan habang pinapanood ang paglayo nito. Sa kabila ng lahat, hindi maiwasan ni Maurice na mapaisip sa mga nangyayari. Hay nako, Maurice, anong gagawin mo kung magtagal pa ang ganitong sitwasyon? Tanong niya sa sarili habang bumalik sa loob ng bahay. Nakaalis si Sander nang hindi niya namamalayan na dala niya ang isang sulat na ginawa ni Maurice. Samantala, si Maurice naman ay abala sa kahahanap ng sulat na iniwan niya sa ibabaw ng lamisita. Ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot, at ang kanyang mga mata ay paikot-ikot na nagmamasid, tila kinakabahan na baka may makabasa nito. Miguel, nakita mo ba yung papel na kulay pula? Yung ginawa kong eroplano. Narito lang yun kanina sa ibabaw ng center table, tanong niya habang abala ang bata sa pagkukulay sa coloring book. Hindi man lang siya nilinggan ni Miguel, na parang walang naririnig. Miguel, pasiga ngunit may lamang ang pagtawag niya upang makuha ang atensyon ng bata. Wala po akong nakita, yaya. Nandyan lang po yun eh. Baka po kinuha ng ghost, sagot ni Miguel, halatang nagbibiro ngunit may bahid ng pagsisinungaling. Ano, bulalas niyang tanong, sabay taas ng kilay. At bakit naman pag-iinteresan ng ghost na yun ang sulat ko, ay ang larwang eroplano. Sino ba siya? Tanong niya, pilit iniintindi ang biro ng bata. Napakamot si Miguel sa ulo at ngumiti ng pilyo. Yaya, malay mo gusto ng ghost na sumakay sa kulay red na eroplano, sagot nito, sabay tawa. Ha, ano? Ano bang ibig mong sabihin? Bakit naman kukunin ng ghost ang eroplano? Hindi naman siya kakasya roon, sagot ni Maurice habang natatawa, sinasabayan ang kwela ng bata. Si Yaya naman, nagjo-joke ako, balik ni Miguel na tumatawa na rin. Hindi na nakatiis si Maurice at sinunggaban ang bata, hinalikan ito sa batok at kiniliti sa tagiliran. Nauwi sila sa harutan at tawanan na tila walang katapusan, hanggang sa tuluyan nang nalimutan ni Maurice ang tungkol sa sulat na ginawa niya. Okay na, Yaya, pero para saan po ba talaga ang papel na yun? Tanong ni Miguel, tila kinakabahan ngunit pilit na itinatago ito sa kanyang inosenteng mukha. Alam niyang nailagay niya ito sa bulsa ng suit jacket ng kanyang ama. Ah, wala lang yun. Hayaan mo na. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Mamaya, gagawa tayo ng maraming eroplano, sagot niya habang pilit na iniiwasan ang usapan. Tumango na lang si Miguel at masiglang sumunod papunta sa dining area. Thank you po, Yaya. Kasi ang bait mo po sa akin. Hindi mo po ako pinapagalitan. Mahal po kita, Yaya. Masuyong sabi ni Miguel, sabay yakap sa mga hita ni Maurice. Halos maluha si Maurice sa narinig, kaya niyakap niya rin ang bata ng mahigpit. Samantala, si Sander ay kakatapos lang ng meeting nang habulin siya ng kanyang secret area. Sir Sander, tawag ni Elisa habang humahangos. Bakit? Tanong niya nang maabyutan ito. Ah, sa inyo yata ito, sir. Nahulog ito kanina mula sa bulsa ng suit jacket niyo. Sabi nito habang iniabot ang isang kulay pulang papel na nakatuping parang eroplano. Naguguluhang kinuha iyon ni Sander mula sa kamay ng secret area. Ah, okay, thanks. Baka nailagay lang ito sa bulsa ko, sagot niya, tila hindi sigurado sa sarili. Oo nga po, sir. Napansin kong may nakasulat sa papel. Baka po nami-miss ka na ng anak mo kaya inilagay niya ito sa bulsa niyo, dagdag ng secret area bago ito tuluyang umalis. Pagkaupo ni Sander sa swivel chair, agad niyang binuklat ang kulay pulang papel habang iniikot ang kanyang upuan. Sa bawat linya ng kanyang binabasa, unti-unti niyang napagtanto na ito'y isang love letter. Ngunit ang mas ikinagulat niya, ang pangalan ni Maurice ang nakasulat sa dulo ng liham. Napakunot ang noo ni Sander at tila hindi makapaniwala. Talaga bang ginawa ni Maurice to? Gusto niya ako? Tanong niya sa sarili, halatang naguguluhan. Hindi niya alam kung ngingiti, sisimangot, o mapapakamot sa ulo. Sa sandaling iyon, larawan siya ng isang taong litong-lito sa damdamin. Makalipas ang 2 araw, nalaman ni Maurice na pauwi na si Sander. Masaya siya noong araw na iyon dahil kagabi lang ay nakauwi na ang kanyang lola bago pa dumating ang amo. Oh, Maurice, mukhang masaya ka ngayon, tipid na bati ni Sander pagkababa pa lang nito sa kotse. Agad namang kinuha ni Maurice ang bag nito. Ah, oo naman, sir.
Narito na kasi ang lola ko kaya medyo mapapagana ang trabaho ko. At saka, mas matututukan ko na si Miguel. Sagot niya, halatang nahihiya ngunit nakangiti pa rin. Napansin niyang tila may kakaiba sa amo niya noong araw na iyon. Ah, ganun ba? Akala ko. Naputol ang sinasabi ni Sander. Wala. Sige, pakikuha na lang ang gamit ko sa likod ng sasakyan. Utos nito na agad namang sinunod ni Moritz. Habang nasa likod ng sasakyan at bubuksan na sana ang compartment, laking gulat niya nang biglang sumulpot si Sander para ito na mismo ang magbukas. Ako na pala. Sorry nakalimutan kong mabigat nga pala itong pintuan ng likod ng kotse ko. Next time, kapag alam mong hindi mo kaya, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin, Miss Fina, sabi nito habang isa-isang kinukuha ang mga gamit at inaabot sa kanya. Ah, sir, okay ka lang ba? Wala ka namang sakit, hindi ba? Tanong niya, sabay salat sa leeg ng amo. Wala akong sakit, maiksi nitong tugon. Napabuka pa ng malaki ang bibig ni Moritz. Fina, yang bibig mo, baka pasukan ka ng langaw, biro ni Sander, sabay ngiti. Agad niyang isinara ang bibig at tumawa. Hindi naman siguro masama kung tutulungan kita, hindi ba? Dagdag ni Sander, nakataas ang kilay. Ah, oo naman po. Ay, ang ibig ko lang namang sabihin, sir, okay lang ako. Isa pa, mahigit 6 na buwan ko nang ginagawa to. Wala naman pong problema sa akin, sagot niya matapos makuha ang lahat ng gamit nito. Sige, sir, mauna na ako sa loob, palm niya, sabay talikod. Naiwang nagtataka si Sander. Akala ko ba gusto niya ako? Bakit parang wala namang reaksyon ang mga mata niya, bulong ni Sander sa sarili habang sinusundan ng tingin si Moritz. Well, hindi ko na dapat dibdibin ang sulat na yun. Medyo nakuha niya lang ang atensyon ko dahil doon, dagdag niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Oy, Miguel. Halika nga rito, titingnan ko kung may assignment ka, sabi ni Moritz na may pilit na ngiti sa kanyang mukha. Halata sa kanyang boses ang bahagyang kaba habang sinisikap niyang ilihis ang usapan. Ayaw niyang isipin ng amo na siya'y nagdadaldal ng masama sa likuran nito. Hindi po totoo yun, sir, biglang sabi ni Moritz, halos mapalundag sa kaba. Wala akong sinabing masungit ka, at hindi ka na mamansen, at malamig ka pa sa yelo kapag nandito ka sa bahay. Ay, hindi yun ang ibig kong sabihin, sir. Nauutal na ang kanyang boses habang pilit niyang nililinaw ang kanyang sinabi. Sa sobrang gulo ng kanyang isip, natakpan na lang niya ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay, para pigilan ang sarili sa pagsasalita pa ng kung ano-ano. Well, nahuhuli raw ang magnanakaw sa sariling bibig, natatawang sabi ni Sander, sabay talikod na may halong biro. Ang kanyang tinig ay parang nagdadala ng bahagyang panunuya, ngunit hindi may kakaila ang kanyang kasiyahan sa sitwasyon. Oy, sir, yan naman ang hindi totoo ha. Hindi po ako magnanakaw, bulalas ni Moritz, halos habulin ng amo para lamang may pagtanggol ang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, tila ba natatakot na baka seryosohin ng amo ang biro. Napatigil si Sander sa may hagdan, humarap, at tumingin kay Moritz nang may bahagyang ngiti. Miss Fina, hindi ko sinasabing magnanakaw ka. Kasabihan lang yun. Paliwanag nito habang bahagyang iniiling ang ulo, na para bang sinasabi niyang hindi dapat iyon gawing malaking issue. Sa susunod po kasi, sir, huwag kang mambintang. Baka kasi maisip ng iba na totoo, sagot ni Moritz na may halong kaba at pag-aalangan. Miss Fina, hindi nga. Kasabihan nga lang yun para ipaunawa sa'yo. Malalaman ko rin ang totoo. Lumabas na kasi sa bibig mo, nauutal ka pa nga sagot ni Sander, sabay kindat na tila nagpapagaan ng bigat ng usapan. Sorry na, sir. Hindi naman talaga masama ang tingin ko sa'yo, sagot ni Moritz, nakanguso at bahagyang nakayuko, na parang batang napag-alitan. Okay, Fina, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Sige, magpahinga na muna ako sa kwarto, sabi ni Sander, sabay talikod at patuloy na umakyat sa hagdan. Habang pinagmamasdan niya ang amo habang paakyat, hindi maiwasan ni Moritz na mag-isip. Parang may nag-iba sa kanya, bulong niya sa sarili, puno ng pagtataka. Lumipas ang oras, at nasa harap na sila ng hapagkainan para sa hapunan.
Sabay na kumakain ang mag-ama habang si Marites ay abala sa pag-aasikaso ng kanilang mga kailangan. Tahimik siyang nakatayo sa gilid ni Miguel, laging handang magbigay ng kahit anong kailangan ng bata. Paimpol rin niyang nilagyan ng tubig ang baso ng amo, ngunit bigla na lang nagsalita si Miguel, na ikinagulat niya. Yaya, alam mo, may bagong katulong na girl doon kina Lola, at super close po sila ni Kuya Junjun. Kaya nga hindi na makapunta rito si Kuya Junjun masiglang pagbabalita ng bata, habang ngumunguya pa ng pagkain. Ah, ganun ba? Sige, okay lang yun. Mas maganda nga na may bagong makakasama ang iba pang mga tao roon, sagot ni Marites nang wala sa loob, habang abala sa pag-aayos ng mga plato. Hindi niya napansin ang biglang pagtigil ng amo sa pagkain, tila nagmamasid sa kanya. Yaya, crush mo si Kuya Junjun, biglang tanong ni Miguel, diretsong-diretso, na parang walang pakialam sa paligid. Ha, ano ka ba, Miguel? Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Nahihiya siyang napatingin sa ama ni Miguel na kasalukuyan palang nakatingin sa kanya. Ramdam niya ang init na umaakyat sa kanyang mukha, na parang gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Ah, sir, may kailangan pa po ba kayo? Tanong na lang niya nang magtama ang kanilang mga mata, pilit na binabalang ang usapan upang hindi mapahiya. Wala, okay lang ako. Kayo ni Yaya, hindi pa ba kakain? Tanong ni Sander, tila nagtatangkang gawing mas magaan ang sitwasyon. Maya-maya po, sabay na kami ni Lola, nahihiya niyang tugon, halos hindi makatingin ng diretso. Next time, sumabay na kayo. 4 lang naman tayo rito sa bahay. Yung ibang kasambahay ay nagbakasyon. Okay lang naman, hindi kayo iba sa akin, sabi ni Sander, na may kakaibang lamang sa boses. Salamat po, sir, sagot ni Marites, sabay hugot ng upuan sa pagitan ng mag-ama. Sa katunayan kasi, sir, nagugutom na ako Yung mga alaga ko sa tiyan naghuhurumintado na sila, kailangan na nila ng pagkain, pabirong sagot niya, sabay sandok ng kanin na parang hindi na siya nahihiya. Laking gulat ni Sander sa kanyang ginawa. Grabe pala siyang kumain. Ngayon ko lang nalaman, Fina. Yang ganda mong yan, para ka palang construction worker kung kumain, biro nito na may halong tawa. Sabay-sabay silang nagtawanan, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Marites na tila unti-unting nagiging mas magaan ang kanilang samahan. Makalipas ang hapunan, pinuntahan ni Sander ang anak sa sariling silid para kausapin. Miguel, anak, may gusto ka bang sabihin sa papa? Tanong nito sa marahang salita. Wala naman po, papa, alang-inang sagot ng bata. Miguel, anak, yung totoo. Wala ka bang kinuha na pagmamayari ni Yaya at inilagay sa suit jacket ko? Sure ka? Alang-inang ngumiti ang batang si Miguel. Sorry po, papa. Ayoko po kasing ipalaro ni Yaya ang red na airplane kaya kinuha ko. At ang totoo niyan, papa, may nabasa akong love letter doon. Naisip ko na baka kay Kuya Junjun yun ibibigay, pagtatapat ng bata. Kaya ba kinuha mo kasi ayaw mo siyang magka-crush kay Junjun? Hindi naman po sa ganun, papa. Pero naisip ko po kasi mas bagay kayo ni Yaya. Ayoko po kay Kuya Junjun. Ayoko siyang maging papa. Gusto ko ikaw ang papa ko kasi si Yaya ang mama ko Nag-promise siya na ang mama ko kaya ayoko siyang magkagusto sa iba, sabi pa ni Miguel. Ikinagulat ni Sander ang mga salitang sinabi ng kanyang anak. Doon niya napagtanto na gusto na pala ng anak niya si Marites bilang tunay na ina. Pero anak, paano kung si Junjun ang gusto ng yaya mo? Wala tayong magagawa doon, sabi ni Sander, sabay yakap sa anak. Agad na umiyak ang bata habang nakayakap sa ama. Papa, si Yaya Fina, siya ang mama ko. Sige na po, love natin siya. Sige na po, papa, sabi ng bata hanggang sa nakatulog na lang ito sa ganong kaisipan. Hindi inakala ni Sander na maghahanap na si Miguel ng ina, at sa katauhan pa ni Marites ito nakita. Ang problema ni Sander, tila may iba nang gusto ang dalaga. Kaya noong gabing iyon, lingid sa kaalaman ni Marites, nakapag-isip si Sander ng ilang paraan para mapansin siya ng dalaga at hindi si Junjun. Alam kong mas gwapo at maabilidad ako kaysa kay Junjun. Ngunit alam ko rin na may ibubuga nga si Junjun pagdating sa mukha at pangangatawan. Bukod doon, alam kong hindi nalalayo ang edad nila.
Pero nabuo sa isipan ko na ayokong masaktan ang anak ko at maranasan na naman nito ang pangungulila sa ina. Hindi naman yata mahirap mapaibig si Fina. Susubukan ko. Baka ako ang magwagi. Walang masamang sumubok, determinadong nasabi ni Sander. Kinabukasan, paggising ni Marites, napansin niyang nakahanda na ang ilang malita. Oo, sir, may out of town po ba kayo? Nagtatakang tanong niya. Ah, hindi. Doon muna tayo kina mama kasi gusto raw niya akong makasama. Pati na si Miguel. Hindi ko naman matanggihan. Kaya mag-empake ka na rin, utos nito. Ah, talaga po. Doon tayo kina Senador Ora, nanlalaki ang mga mata niyang tanong. Oo, yaya. Kaya dal-iyan mo na, sagot ni Sander. Masiglang tinulak ni Sander ang plano nila. Siya ni Miguel pabalik sa kanyang silid. Para maging, paken ako. Hayaan mo, mabilis lang ako. Ano ba naman, ang damit ko ay puro uniforme lang naman, sabi niya habang umaakyat ulit. Nasa mansyon na sila ng mga magulang ni Sander. Tulad ng inaasahan niya, napakalaki at napakaganda ng mansyong iyon na nasa Cavite. Hindi na rin niya ikinagulat na maraming mga kasambahay roon. Nakita nga niya si Junjun, na matagal na niyang hinahangaan at gustong maging kaibigan. Ngunit nang makita nila ito, pilit na lang niyang iniwas ang tingin sa binata at sinundan na lang ang amo niya. Bigla na lang kamuntikang matamba si Sander, at maagap niya itong nalalayan. Ah, okay ka lang ba, sir? Ano, may sakit ka ba? Tanong niya. Ah, wala, medyo sumikip lang ang dibdib ko, sabi nito habang umingiti. Ah, bakit kaya sumakit yan, sir? Ang mabuti pa siguro, magpa-check up ka na, bulalas niya. Nako naman, hindi ko akalaing ang slow mo, sabi nito sabay talikod sa kanya at nauna nang pumasok sa loob ng mansyon. Ha, ano ba talagang nangyayari sa papa mo, Miguel? Noong isang araw pa siyang parang kakaiba. May sakit ba siya? Baka mamaya nahawa na siya ng sakit sa labas. Ha, ipa-check up kaya natin siya, nag-aalala niyang tanong sa alaga. Yaya, walang sakit si papa. Ikaw yung kakaiba, bakit kasi crush mo si Kuya Junjun? May iba na siyang gusto. Ha, ano ka ba? Paghanga lang naman yun. Sinong nagsabi sa'yo? Gulat niyang tanong sa bata. Pero sa halip na sagutin siya, tumakbo ito at damayla sa kanya. Bahala ka na, yaya. Basta alam ko lang, sigaw pa ng bata at sinundan ng ama. Ayoko kay Kuya Junjun. Gusto ko si Papa. Tapos, inilabas nito ang dila sa kanya at tila naiinis na pumanhik papaytaas. Natatawa niyang sinundan ng tingin ang mag-ama. Ay nako, puro sila kalokohan. Seryosohin pa ang mga ganang bagay. Baka naman kasi ang gusto ni Miguel ay ang papa niya ang gustuhin mo, mahinang tanong ni Lola Sintre sa kanya. Laking gulat niya nang marinig ito. Hindi niya alam na naroon na rin sa mansyon ang lola niya. Lola, ano ba kayo? Baka mamaya may makarinig sa inyo. Nakakahiya naman. Mamaya pag-isipan pa nila ako. Imposible ang sinabi ninyo. Kahit na kailan, hindi ako magkakagusto kay Sir Sander. Amo ko lang po siya. Hindi ako lalampas sa mga limitasyon ko, pabulong niyang sagot sa lola niya. Mahinang tanong ni Lola Sintre sa kanya. Laking gulat niya nang marinig ito. Hindi niya alam na naroon na rin sa mansyon ang lola niya. Lola, ano ba kayo? Baka mamaya may makarinig sa inyo. Nakakahiya naman. Mamaya pag-isipan pa nila ako. Imposible ang sinabi ninyo. Kahit na kailan, hindi ako magkakagusto kay Sir Sander. Amo ko lang po siya. Hindi ako lalampas sa mga limitasyon ko, pabulong niyang sagot sa lola niya. Tapos, nagmamadali na rin niyang kinuha ang mga gamit ng mag-ama para dalhin sa mga silid nito. Laking gulat niya nang bigla na lang bumaba si Sander at agad na kinuha ang mga malita sa kanya. Hindi ba sabi ko naman sa'yo, kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang, sabi nito habang binubuhat ang dalawang malaking malita. Ah, kasi sir, busy ang lahat. Tsaka wala naman si Junjun para mayengiyan ko ng tulong, mahina niyang sagot. Sinabi ko bang si Junjun? Ang sabi ko, sa akin. Sa akin ka humingi ng tulong, hindi sa kanya. Okay, nakatingin ito sa kanya habang hinihintay ang sagot niya. Ah, oo naman, sir. Huwag kang mag-alala. Kung nakikita ko naman na hindi ka busy, hihingi ako ng tulong. Pero sa ngayon, kaya ko pa namang gawin to, napapayuko niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pagpanhik sa itaas kung saan sila binigyan ng silid.
Nang may hatid na nila ang mga gamit sa mga silid, binuhat naman niya ang sarili niyang malita. Pero ikinagulat niyang muli nang agawin ito ng amo sa kanya. Ah, sir, ako na lang ito, nahihiya niyang sabi. Bakit? Alam mo na ba kung saan ang kwarto mo? Ah, hindi pa nga eh, nag-aalangan niyang sagot. Kaya ihahatid na kita. Kasi kung hindi mo alam, baka maliga ka at kung saan ka mapunta. Malaki ang mansyon at maraming pasikot-sikot. Kung hahayaan mo ako, pwede kitang ipasyal, tanong nito. Hala, hindi nga, sir. Sasamahan mo akong mamasyal dito sa buong mansyon niyo, tanong niya. Simula noon, nabuhay ang excitement sa boses niya at tila nawala ang hiya niya na kanina pa niya nararamdaman. Oo, sasamahan kita. Ay, kaya lang, aayusin ko pa pala ang mga gamit niyo ni Miguel. Bukas na lang pala, sir. Tutulungan ko pa siyang gumawa ng assignment niya. Bukas kasi may online class siya. Baka mamaya mahirapan naman siya kapag hindi ko siya naturuan, pagdadahilan niya. Ngunit ang totoo, alam niyang wala naman siyang naitutulong kay Miguel. Bukod sa matalino ang bata, wala naman talaga siyang pinag-aralan. Elementarya lang ang natapos niya. Ang alam lang niya ay sumulat at bumasa ng Tagalog. Hindi siya magaling umunawa ng Ingles. Kaya sa huli, naabala lang niya si Miguel. Sabi ni Miguel, kain na raw niya yun. Tara na para maayos mo na ang mga gamit mo, at tutulungan din kitang ayusin ang mga gamit na namin para bukas, makapamasyal tayo sa buong mansyon at asyenda. Wala na nga siyang nagawa kundi sundin ang gusto ng amo niya. Hanggang sa silid na tutulugan niya, sinamahan siya nito. Nakaupo lamang ito sa kama niya habang nakatunghay sa kanya, pinanunood nito ang bawat pagtitiklop niya ng mga damit patungo sa closet. Ah, sir, wala ka bang trabaho ngayon sa opisina mo? Hindi ba abala ang tao? Bakit ngayon parang wala kang trabaho? Sunod-sunod na tanong niya. Ah, hindi naman. Pero nag-file ako ng bakasyon kaya panahon naman para asikasuhin ko ang sarili ko. At kayo? I mean, ang anak ko, sagot nito na biglang naubo. Hindi naman niya naunawaan iyon. Mabuti na lang slow ka, bulong ni Sander sa isipan. Ano yun, sir? Ah, wala. Naubo lang ako. Ang Katie ng lalamunan ko eh. Ah, siya nga pala, totoo bang crush mo si Junjun? Biglang tanong nito sa kanya. Napatigil siya sa ginagawa, nakayuko pa rin siya. Ah, ayaw mo bang pag-usapan? Sige, okay lang kahit hindi mo nasagutin, nag-alang ang napakamot sa batok si Sander. Si Miguel ang nagsabi sa'yo, yung talagang batang yun. Mamaya pagsasabihan ko siya, sir. Siguro kukunin ko na muna ang tablet niya. Bakit ang dami na niyang alam sa crush-crush na yan? Hindi ko naman siya tinuturuan ng tungkol doon, napapasimangot niyang sabi. Ha, hindi. Ano lang kasi? Hindi siyang nagsabi. Ah, napapansin ko rin naman. Parang masaya ka kapag dumadalaw siya sa bahay, sabi nito na halatang nag-aalangan na sabihin ang totoo. Ah, kasi sir, normal lang naman na magkagusto ang isang babae sa isang lalaki, hindi ba? Pero paghanga lang naman yun. Sa katunayan, gumawa ako ng sulat para sa kanya pero hindi ko na naman naibigay kasi biglang nawala eh. Makakalimutin na yata ako. Sabi ni Miguel baka raw kinuha ng multo, kwento niya pa. Natawa ng malakas si Sander. Natatawa siya sa anak niya at sa babaeng kaharap niya na ubod ng inosente. Ilang taon ka na nga, Fina? Ako, 24 na po ako. Pero hindi naman ako naniniwala sa mga sinabi ni Miguel. Sabi ko nga sa kanya, hindi totoo ang multo. Tumayo na siya at sinara ang pintuan ng closet. Tapos na ako, sir. Tara na sa inyong kwarto para ayusin ko naman ang mga gamit niyong mag-ama, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Okay, tumayo na rin ito. Sabay silang lumabas ng silid niya at naglakad sa pasilyo papunta naman sa silid ng mag-ama nang may naalalang sabihin si Sander. Siya nga pala, Fina, salamat ha. Kasi ano, no. Bakit nagpapasalamat ka? Nagtatakang tanong niya. Kasi si Miguel lang naman talaga ang alaga mo at obligasyon mo. Pero kahit na kailan, hindi mo ipinaramdam sa akin na may limitasyon ang mga trabaho mo. Sorry, ngayon ko lang napansin ang lahat ng kabutihan mo para sa aming mag-ama. Ayos lang po yun, sir. 6 na buwan pa lang naman akong nagtatrabaho sa poder nyo. Nakakapanghinayang nga at hindi ako ang unang naging yaya ni Miguel noon. Kasi naging abala rin ako sa pag-aalaga ng nanay at tatay ko.
Sabay kasi silang nagkasakit. Sinabihan na ako ni Lola noon na may aalagaan akong bata, kaya lang yun nga, hindi ko maiwan sina nanay at tatay. Pero nung nawala na sila, tsaka lang ako nakaluwas dito sa Maynila. Masaya ako kasi kahit na papaano, hindi pa huli ang lahat para sa amin ni Miguel, sagot niya. Sa atin din? Ay, yes. Ano? Sa atin bilang ano? Mag-amo. Hindi pa huli ang lahat para. Pasalamatan kita, napapakamot batok na namang sabi ni Sander. Daman nito na pinamulahan siya ng pisngi, ngunit hindi naman niya napansin iyon. Nagtataka nga ako at nawiwirduhan. Sa'yo, sir, hindi ka naman ganyan dati. Dati kasi palagi kang masungit at tahimik. Kaya nga palagi akong nag-iingat kapag nariyan ka. Ayoko kasing masigawan mo o kaya mainis ka sa presensya ko, tapat na sabi ni Marites. Ganun ba? Hayaan mo, mula ngayon magpapakabait na ako. Papa, bigla nilang narinig ang sigaw ni Miguel habang tumatakbong papalapit sa kanila. Hindi nila namalayang malayo na pala sila sa silid niya. Oh, anak, bakit? Tapos, napayuko ito dahil may ibinulong ang anak. Papa, doon kayo dumaan sa kabilang hallway kasi si Kuya Junjun naroon sa daraanan nyo kasama si Lola. Baka po magkita sila, bulong ni Miguel. Ah, ganun ba, anak? Mabuti sinabi mo, natutuwang nag-apiran pa ang dalawa. Kaya lang, huli na ang lahat at nakita na rin sila ng mga ito habang naglalakad at nag-uusap. Oh, ayun pala si Marites, tinawag pa siya ni Doña Roselia. Agad siyang napayuko bilang paggalang sa Doña. Magandang araw po, Doña Amparo, bati niya, bahagyang nanginig ang mga kamay niya sa di malamang dahilan. Oh, mabuti naman at nakasama ka, Marites. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi ang laki na ng pinagbago ng apo ko, sabi ng Donya. Nako, pasensya na po kayo, senyora. Kulang po ang kaalaman ko lalo na sa pag-aaral. Hindi ko po gaanong natuturuan si Miguel, nagpapakumbaba niyang sabi sa ginang. Ngumiti ito ng simple sa kanya. Ikaw talaga, Marites. Ayos lang iyon. Ang tinutukoy ko, ang ugali ng apo kong ito. Nahimas nito ang ibabaw ng ulo ni Miguel bago muling nagsalita. Mas mabuting bata na siya ngayon, at natutuwa ako dahil doon. Siya nga pala, mamaya may kasiyahan tayo sa hardin. Masaya ako't narito ang anak ko, kaya may kaunti tayong salo-salo kasama ng mga kasambahay natin dito. Tapos, sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng swimming party at may ilang bisita siguro tayo, sabi pa ng senyora habang ibinabaling ang tingin kay Sander. Yes, Maria. Sure na naroon kami mamaya. Ewan ko lang sa party next week. Panaman ang party, tiyak na magagawan mo pa ng paraan ang schedule mo, giit ng senyora sa anak. Okay, ma. Masayang sagot ni Sander sa ina, habang lihim na natutuwa ng malamang nagustuhan ng ina ang dalaga. Mahalaga rin para sa kanila ng anak nito na magustuhan siya ng senyora. Mabuti naman talaga siyang tao. Kinyulang lang sa kaalaman lalo na sa pagdating sa akademya, alam iyon ni Sander. Kaya nga tila nais nitong makipagkompetensya sa sarili nilang boy na si Junjun. Habang nag-uusap ang mag-ina, nilapitan siya ni Junjun at bahagyang hinayla sa kabilang dako para sila naman ang magkausap, bagay na hindi nakaligtas sa paningin ng mag-ama. Marites, mabuti naman at mananatili pala kayo rito ng ilang buwan, tanong ni Junjun. Oo nga eh. At least magkikita tayo ng madalas. Ah, siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo, ngunit natigilan siya nang maalalang nawawala nga pala ang sulat na iyon. Ay, wala pala, nasabi niya. Ah, ganun ba? Akala ko kung ano na yung ibibigay mo. Pero mabuti at narito na kayo. Sige na, kita na lang tayo mamaya sa hardin kasama ang lahat. Masaya ang party na yun, madalas gawin ni senyora, sabi ni Junjun. Nagpaalam ito sa kanya. Habang sina Sander naman at ang ina nito ang nag-uusap sa di kalayuan, napansin din iyon ng Donya. Sander, anak, maganda si Marites at guwapo naman si Junjun. Pareho silang mabait. Kung isang araw ay magkagustuhan ang dalawa, papayag ka bang mangyari yun? Tanong ng matanda sa anak. Naubo naman ng malakas si Sander. Ah, makati ang lalamunan ko, pag-iiba nito ng topic. Sander, iniiba mo na naman ang usapan. Nakakahalata na ako, ang sabi ng ina. Kilala na nito ang anak. Alam nito ang mga strategy ng anak kapag umiiwas sa isang usapan. Ma, sinagot ko naman ang tanong mo.
Tsaka hindi ko pa kaya na walang mag-aalaga kay Miguel. Baka mamaya, kapag nagkagustuhan sila, ilayo na niya si Fina sa akin. Kawawa naman ang anak ko, napalapit na kay Fina, sagot ni Sander habang pilit ang pag-ubo. Aba, bakit? Wala ka na bang balak na maghanap ng bagong magiging ina ni Miguel? Talaga bang yaya na lang ang mag-aalaga sa kanya? Nakakunot ang noo na tanong ng lola ni Miguel. Ngunit lalo lang nilakasan ni Sander ang pag-ubo at nagpanggap na samed na samed. Habang si Miguel nakatunghay pa rin ng mga mata kina Marites at Junjun, bantay sarado nito ang dalawa dahil ayaw nitong mangyari ang sinabi ng matanda. Sander, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng Donya. Ngunit palihim na sinenyasan ni Sander ang anak para lapitan siya at si Junjun. Tumakbo papalapit si Miguel sa kanya. Yaya, hindi mo ba narinig ang papa ko? Inuubo siya. Kailangan kanya, ha? Bakit? Ano bang nangyayari kay Sir Sander? Napalapit siya sa amo at nakadama ng pag-aalala. Sir, anong nangyari sa'yo? Kanina naman okay ka lang ah. Nako, senyora, dapat na po ba nating ipa-check up si Sir? Baka po kasi nahawan na siya ng sakit sa labas, nag-aalala niyang nahimas ang likod ng amo niya at nakalimutang lalaki ito habang nakaharap pa ang senyora nila. Hindi, Fina. Okay lang ako. Naubo lang ako, simpleng pangangati lang ito ng lalamunan. Tara, samahan mo ako sa kitchen, iinom na lang ako ng tubig, aya ni Sander sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, Miguel. Tara na, tawag niya sa alaga. Ngunit nagdahilan ito sa kanila. Ah, yaya, okay lang bang ikaw na lang sumama kay papa? Gusto ko pa kasing magpasama kay lola at kay Mang Junjun sa mall. Sabi mo, lola, ipapasyal mo ako sa mall, nakangiti at naglalambing na humawak ito sa kamay ng lola. Ha, o sige, apo. Ayos lang naman, wala akong lakad ngayon, pagsang-ayon ng matanda. At dahil driver din ito si Junjun, sigurado nang kasama rin ang binata. Ha, oo, sige, sagot niya. O sige na, Marites, tulungan mo na muna si Sander at baka mamaya na yung pangangati ng lalamunan niya. Siguruhin mo na hindi malalayan, ha? Utos pa ng senyora. Sinamahan nga niya si Sander sa kusina ng mansyon. Pagdating doon, pinaupo niya ito, tsaka inabutan agad ng tubig mula sa fridge. Heto, uminom ka na muna, sir, sabi niya. Agad namang ininom ng lalaki ang tubig at saka mabilis ring inilapag ang bote na halos nangangalahati na. Grabe, ang intense ng Katie ng lalamunan ko. Grabe ang nararamdaman ko kanina. Salamat, Fina, ha. Mabuti na lang nandyan ka. Salamat kasi inaalagaan mo ako. Siya nga pala, anong pinag-uusapan ninyo ni Junjun? Nagtapat ka na ba na crush mo siya? Ha, hindi ah. Bakit ko naman gagawin yun? Siyempre, hindi ko sasabihin yun sa kanya. Nakakahiya naman. Ako pa ang magtatapat. Mabuti naman. Bakit ginawan mo pa siya ng love letter kung wala kang balak na ipagtapat sa kanyang nararamdaman mo, ha? Ano ka ba, sir? Sinong may sabing love letter yun? Hindi yun love letter. Friendly letter lang yun. Tapos sinabayan niya ng bungis-ngis ang mga sinabi. Napapakamot naman si Sander. Sa nabasa kasi nito ang sulat mo, tila nag-aalala ka sa sinusulatan at nagsabi pa ito na sana'y huwag nang maging masungit ang binata. Kaya nga akala niya ay para talaga sa kanya ang sulat nito. Wala naman akong sinulat na gusto ko siya. Hayaan mo, hahanapin ko yung sulat ko sa kanya at ipapabasa ko sa'yo, natatawa pa niyang sabi. Ba sabi mo nawawala yun? Paano kung tulungan kitang hanapin yun? Mapapatunayan kong love letter yun. Anong gagawin mo? Di. Pero hindi niya naituloy ang mga sasabihin nang pumasok sa kusina ang lola nila. Doon natapos ang usapan nila at natuon sa ibang mga bagay ang kanilang mga atensyon. Isang linggo na nga ang lumipas at lahat ay nasa malawak na hardin ng mansyon. Sa may kabilang dako naman ay may swimming pool na inayusan na rin para sa gagawing party. Madalas mangyari ang ganong event sa loob ng mansyon ng mga Villarose, lalo na kapag may kamag-anak na dumarating at iba pang mga bisita. Yaya, yung ibang maid nakapang swimming. Bakit ikaw po nakaleggings sa t-shirt lang? Ganyan ka ba maliligo sa swimming pool? Tanong ni Miguel. Nako, Miguel, ha? Hindi ako magsusuot ng ganyan. Hindi naman sasama ang tingin ko sa kanila, pero kasi yaya mo lang naman ako.
Hindi ako isa sa mga kamag-anak ninyo. Hayaan mo na sila na lang ang nakapang-swimming. Ayokong magsuot ng ganyan, naiilang na sagot niya sa bata. Oo nga naman, senyor ito. Okay na rin yan. Baka mamaya hindi naman marunong lumangoy ang yaya mo. Mas okay na hindi na lang siya maligo, sabi pa ng isa sa mga boy na naroon. Nagtawanan pa ang mga ito kasama ang ibang tagapaglingkod ng mansyon. Hindi ko naman kayo kinakausap, Sumbong ko kayo kay Lola, gusto nyo, naasar na sagot ni Miguel. Ay, hindi naman, mabiro si senyor ito Miguel, pag-alo ng mga ito. Kayo talaga, hilig nyo kasing manginis, Kahit nagpapaparty si senyora, sa tingin ko wala talaga akong karapatang magsaya ng 100%. Hindi kasi natin alam ang mga maaaring mangyari, sabi niya. Bukod sa kanila, may ilang malalapit na kamag-anak ang nagpunta sa party na iyon. Ikinagulat ni Sander ang pagdating ng ilang kamag-anak nila na may kasama pang ibang tao, anak raw ng isang mayamang negosyante at balak palang airto sa kanya. Ilang sandali pa nga't nagkakasiyahan na. May malakas na tugtugan at nadagdagan ng ingay dahil sa ibang bisita ng lola niya. Dahil doon, hindi niya tuloy malapitan si Fina at ang anak niya. Samantalang nakatayo lang si Marite sa tabi ng mesa nila ni Miguel, nang may isang babaeng nakatupi lang ang lumapit sa kanila ni Miguel at hinahanap si Sander. Hey, ikaw pala si Miguel na. Nasaan ang papa mo? Tanong ng babae. Bakit po? Naroon po siya, kausap ng lola ko, sagot ng bata. Pinuntahan naman iyon ng babae. Nagulat siya nang izimiran siya ng babae sa di malamang dahilan. Nakita niya na may isa pang batang babae na naroon, na tila may edad 3 taong gulang lang, naglalaro iyon sa gilid ng pool. Hindi niya masyadong itinoon ang sarili sa bata kasi ang focus niya ay si Miguel. Nagulat na lang sila nang makitang nahulog ang bata, ngunit walang makatalon sa pool. Yung batang babae, nalulunod, sigaw ng isa pang katulong. Nasa malalim na siya, hindi ko siya kayang sagipin, sigaw ng isa pang babae. Yaya, nalulunod yung batang si Prinsesa, sigaw ni Miguel na lumapit sa kanya. Yaya, tulungan mo siya. Si Papa, ang layo pa niya, Nag-aalala si Miguel sa bata kaya agad na siyang napatayo para sagipin ang bata. Tumakbo siya, napalapit sa swimming pool, at mabilis na tumalon para sagipin ang batang nalulunod. Lahat ay nag-aalalang naglapitan malapit sa pool. Anak, nasaan ang yaya mo? Tanong agad ni Sander nang makalapit sa anak. Papa, sinagip niya yung batang nalulunod, umiiyak na sabi ni Miguel. Niyakap na lang ito ng ama habang nag-aabang sila na makalapit na ang bata at si Marite sa hawakan ng swimming pool. Nako, dali, tulungan niyo siya, utos ng senyora at nagpatawag na agad ng medical assistant para alamin ang lagay ng batang nalunod. Nang naiahon na niya ang bata, agad na binuhat iyon ni John at nilapatan naman ng nurse ng paunang lunas. Mabuti na lang at naroon ang personal nurse ng lola ni Miguel. Mama, next time, be strict sa ganitong party. Wala dapat bata maliban kay Miguel, galit na sabi ni Sander. Tapos, binalutan siya ng tuyong tuwalya. Okay ka lang, Fina? Tanong nito sa kanya. Okay lang ako, sir. Yung bata po ang dapat nating unahin, sabi niya habang nanginginig dahil sa lamig. Okay na sila. Nakuha na siya ng mga magulang niya, sagot ni Sander. Tapos, bigla na lang siyang binuhat, ikinagulat niya iyon. Tapos, bumaling ito sa anak. Miguel, let's go. Doon na tayo sa silid natin, utos nito habang buhat siya. Pero, Sander, narito si Clarita. Hindi mo man lang ba siya papansinin? Tanong ng tiyahin niya. Oo nga naman, anak, sabi rin ni Ginang Roselia. Mama, dapat niyong maunawaan, ang babaeng pakakasalan ko o mamahalin ay yung babaeng kayang mahalin na parang tunay na anak ang anak ko. Kasi kung hindi, magkakaproblema lang kami. Mahalaga sa akin ang kapakanan ng anak ko, mariing sabi ni Sander na ikinagulat ng lahat. Matapos sabihin iyon, tumalikod ito, dala siya sa mga bisig nito, kasunod si Miguel, at umalis sila sa hardin at pumanhik sa kanilang silid. Hinatid nila si Marite sa kanyang silid at inilapag sa kama. Okay na ako rito, sir. Pasensya na kayo dahil kinailangan mo pang iwanan ang mga bisita. Kaya ko namang maglakad papunta rito sa kwarto ko, sabi niya. Hindi, Fina. Alam mo, nagpapasalamat ako kasi niligtas mo yung bata. Pero wala kang ang narinig na anumang pasasalamat mula sa mga magulang.
They did not deserve your kindness, mariin at mahina ngunit galit na sabi ni Sander. Sir, kumalma ka, biro pa niyang sagot sa amo. Fina, saway nito sa kanya dahil nakukuha pa niyang magbiro. Oo nga, sir, pero, isa pa, baka mamaya mapag-isipan na nila tayo ng masama. Ayokong mapahiya ka. Ano naman? Hanggang ngayon ba si Junjun pa rin ang gusto mo? Ako ba, hindi mo pa rin napapansin? Seryosong tanong ni Sander. Napabuka naman ang mga labi niya. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Tama ba ang naririnig niya? May ibig ba itong sabihin? Ano bang ibig mong sabihin, sir? Gusto mo ba ako? Diretsa niyang tanong. Nagulat ako sa tanong mo, Fina, pero diretso ko na ring sasagutin. Oo, gusto kita. Kaya sana bigyan mo ako ng chance, yung tayong dalawa. Bigyan mo ako ng chance na mapatunayan ko sa'yo at sa sarili ko na malinis ang intensyon ko. Ayos lang ba sa'yo? Hindi ko naman sinasara ang puso ko para sa'yo, sir. Kaya lang, mahirap paniwalaan. At nakakatakot na tutulan ito ng lahat ng tao sa paligid natin, ang mama mo at si Miguel, katwiran niya. Gusto ka ni Miguel. Nangako ka raw sa kanya na ikaw ang magiging mama niya. Totoo ba? Naguluhan naman siya sa tanong nito. Wala siyang maalala na sinabi niya ng diretso sa bata ang mga salitang iyon, pero naalala niya noong minsang magkasakit ito. Ipinangako nga niya at sinabi niya na siya muna ang mama nito habang wala pang nahahanap na ina ang ama nito. Sinabi ko yun noong may sakit siya. Nagdidiliryo kasi siya noon. Naaawa ako kasi nagtatawag siya ng mama. Hinawakan ko ang kamay niya at sabi ko, ako na muna ang mama niya habang wala ka pang nahahanap. Pero kung dahil doon, hindi lang dahil doon, marami pang dahilan. At isa pa, kapag nagmamahal tayo, hindi naman natin kailangan ng maraming dahilan, hindi ba? Kaya lang, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko nakita ang magagandang katangian mo. Kaya sana, bigyan mo ako ng chance, sabi ni Sander. Gabing iyon, matapos ang usapang iyon, kapwa sila hindi pinatulog ng mga nalaman nila sa isa't isa. Napabangon siya at hinanap ang isang pahabang kahon kung saan niya inilalagay ang mga sulat niya tuwing nalilito siya o may pinag-iisipan. Doon niya rin pala nailagay ang ginagawa niyang sulat para kay Junjun. Ito pala yung friendly letter na ginawa ko para kay Junjun. Gusto ko siyang maging kaibigan. Kasabay ng konting bagabag nga mag-isa ako bilang yaya, si Lola lang ang kasama ko sa bahay ni Sander. Si Junjun yung palagi kong nakakausap at nakikita na alam kong ka-level ko. Hindi ako naiilang sa kanya. Kaya gusto ko siyang maging kaibigan. Pero hindi ko rin naibigay ang sulat na ito, sabi niya. Tapos, naalala niyang nakagawa rin siya ng sulat para kay Sander, pero nawawala ang sulat na iyon. Hindi niya alam kung saan napunta. Doon pa naman ay naisulat niya ang tunay na saloobin niya para sa ama ng kanyang alaga. Saan ko kaya nailagay yun? Naguguluhang tanong niya. Kinabukasan, maaga niyang pinuntahan ang silid ni Miguel. Pagpasok niya sa silid ng alaga, nakita niyang natutulog ito. Naupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ng inosenteng mukha nito. Sayang, Miguel, hindi ako naging mama mo, yaya mo lang ako. Pero kahit na ganun, mahal naman kita. At habang buhay kitang mamahalin. Sige, payag akong maging mama mo. Pero kapag nakahanap na ang papa mo ng babaeng mas karapat-dapat sa akin, tsaka kita ipaubaya sa kanya, sabi niya nang mahina habang hawak ang kamay ng bata. Nakahanap na ako. Kaya lang, ayaw pa niya yatang pumayag, sabi ng tinig ni Sander na hindi niya akalaing naroon na rin pala. Patay ang ilaw sa bahaging iyon ng sofa kaya hindi niya napansin na nakaupo pala roon si Sander. Naririto ka na pala, pag-ulat niyang tanong. Oo, kagabi pa. Hindi ako makatulog matapos nating mag-usap. Kaya nandito lang ako buong magdamag, binabantayan siya. Kung talagang tutuparin mo ang pangako mo. Hindi yun tama. Hindi tama na pumayag lang ako sa gusto mo dahil sa gusto mong bigyan ng ina si Miguel. Alam kong mahirap makahanap ng babaeng magmamahal sa kanya ng totoo habang minamahal ka ng babaeng yun. Tama ka, kailangan kanyang mahalin kung sino rin ang mahal mo. Pero hindi yun tama para sa ating dalawa. Sikapin nating maging tama. Ito nga pala ang sulat mo para kay Junjun. Alam ko na ang lahat ng nakalagay riyan. Pero wala ka namang sinulat na pangalan sa papel na ito. At habang binabasa ko,
Paulit-ulit kong naiisip na para sa akin ang sulat na ito, sabi ni Sander habang hawak ang kulay pulang papel. Napatakip siya sa kanyang bibig. Hindi yan ang sulat ko para kay Junjun, bulalas niya. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kulay dilaw na papel. Ito yun. Ah, ganun pala. Kung ganun, para kanino ang sulat na ito? Napapataas ang kilay na tanong ni Sander. Nauutal niyang sabi, ngunit hindi na niya nagawang sagutin. Sa halip, nabitawan niya ang papel at napatakbo palabas ng silid. Hindi niya magawang sabihin na ang sulat na iyon ay para talaga sa amo at hindi kay Junjun. Hindi niya kayang aminin ng diretso iyon. Naiwang napapangiti si Sander. Alam na niya ang tunay na sagot. Ilang araw pa ang lumipas buhat nang mangyari iyon. Sa tuwing magkakasalubong, pareho silang hindi magkatinginan. Maunawaan, pero pakiramdam niya may isang pares ng mga mata ang kanina pa nakatingin sa kanya. Hindi niya alam na naroon na pala sa may gilid niya ang ama ni Miguel at nagsesenyasan ang dalawa. Yaya, may ipis, biglang sigaw ni Miguel sabay turo sa lapag. Agad siyang napatayo. Nasaan, malakas niyang sigaw, at hindi niya akalain na mapapakapit siya sa braso ng binata. Hindi niya gustong gawin iyon, pero si Sander tila nagustuhan ang pagkakatakas niya. Nasaan ba yung ipis? Nasaan? Tanong niya. Sorry, sabi ni Sander habang natutuwa. Dahil natatakot pa rin siya, hanggang sa buhatin na naman siya nito. Sir, ibaba mo na ako. Wala na yung ipis eh. Ibaba mo na ako, please, pakiusap niya. Ngunit hindi siya nito ibinaba. Sander, ano't palagi mong buhat ang yaya ng anak mo? Pagalit na tanong ng isa sa mga tiyahin nito, kasunod ang ina ng lalaki. Nabigla silang tatlo, at naibaba naman siya ni Sander. Siya naman ay natahimik. Pasensya na po kayo, Seniora. Ano po kasi, may ipis. Shut up, Marites. Hindi ko akalain na magagawa mong akitin ang pamangkin ko. Hindi po porke byudo siya papatol na lang siya sa isang yaya at sa katulad mo pang walang pinag-aralan, sabat na bulalas ng tiyahin ni Sander. Laking gulat nila nang sabihin iyon ng tiya Pilar ni Sander, na ay nalpasan ng batang sinagip niya buhat sa pagkalunod. Auntie, hindi naman yata tama yan, saway ni Sander sa tiyahin. Panghahamak na yan, at naririnig pa kayo ng mga bata, dugtong ng ama ni Miguel. Sander, totoo namang hindi kami makapaniwala. Sa katunayan, ipapakilala ka na namin sa anak ng mayaman para mapakasalan mo, at itong si Marites naman ay ipagkakasundo namin kay Junjun, sagot ng tiyahin. Auntie, sa halip na magpasalamat ka kay Marites, hinahamak mo pa ang pagkatao niya. At sino naman po kayo para pakialaman ang love life ni Marites? Ipagkakasundo niyo siya kay Junjun. Nabili niyo na ba ang pagkatao niya? Galit na saway ni Sander. Pero, Sander, anak, sabat ni Doña Amparo. Hindi po, Mama, mali yan. Kahit na kailan, hindi po ninyo ako pinilit. Alam ko pong nasusolusyonan po kayong karapatan na diktahan ako kung sino ang pipiliin ko na maging ina ng anak ko. Ako lang po ang may karapatang magdesisyon yun, tuwirang sagot ni Sander. Tapos, biglang kinuha nito ang isa sa mga palapulsuhan niya at saka sinabi. Pakakasalan ko po si Marites, tahasang sabi ni Sander, na ikinagulat niya rin. Sir, bulalas niya, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Sander sa kamay. Yaya, pumayag ka na. Nag-promise ka sa akin, di ba, na ikaw na ang magiging mama ko, sabi ni Miguel sabay yakap sa hita niya. Miguel, ano? Ano kasi Nauutal niyang sagot. Anak, napaka-unfair mo naman kay Marites kung gagawin mo yan. Huwag mong gawin yan ng dahil lang sa anak mo. Hindi mo naman siya mahal, tapos pakakasalan mo siya, nasabi ni Ginang Rosalia. Yes, tama ka, Mama. Pero hindi ko ito ginagawa ng dahil lang kay Miguel. Gusto ko talaga si Marites noon pa, at mahal ko siya. Siguro nga hindi ko rin iyon naamin agad, bumaling si Sander sa kanya. At oo, dahil sa sulat mo, napansin kita. Lalong minahal kita. Kaya nga hindi ako palaging umuuwi sa bahay dahil alam kong mangyayari ito kapag inamin ko sa lahat na nagkagusto ako sa yaya ng anak ko. Pero ngayon, mas matapang na akong ipaglaban ka dahil nalaman ko na worth it ka kaysa sa inaasahan ko. Gusto kitang makasama at maging ina ng anak ko at mga magiging anak ko pa, diretsong sabi ni Sander sa kanya. Halika na, umuwi na tayo, sabi nito sabay hila sa kanya.
Dito lang kayo hanggat hindi pa kayo ikinakasal, malakas na sigaw ni Doña Amparo. Napatigil sila, si Miguel at Sander, sa paghakbang at napalingon sa ina ng amo. Anong sabi mo, ma? Tanong ni Sander. Papa, sabi ni Lola, dito lang kayo hanggat hindi pa kayo kasal, ulit ni Miguel. Talaga, ma, papayag ka ng pakasalan ko siya. Sigurado ka, wala naman akong magagawa para hindi kayo matukso. Kailangan ninyong manatili rito hanggang sa maidaos na ang kasal ninyo. Payag na ako. Isa pa, nakikita ko naman na tunay at tapat kung magmahal itong si Maurice, sabi ng senyora. Pero, ate, papayag kang ikasal ang nag-iisa mong anak sa babaeng niyan. Ano bang maitutulong niyan sa negosyo ninyo? Sige nga, Sabel. Unang-una, hindi ko ipangangalandakan siya. At kaya na niyang patakbuhin ang business niya nang siya lang at hindi kailangang magpakasal sa sinumang mayamang babae. Kinabukasan at buhay ng apo ko, si Miguel, ang nakasalalay sa pagpili namin sa babaeng magiging asawa niya at ina ng apo ko. At nakita kong good influence si Maurice sa apo ko. Kaya payag akong mapakasalan siya ni Sander, katwiran pa ni Doña Amparo. Sa puntong iyon, hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung dahil ba sa saya o dahil hindi siya makapaniwala na ganoon na lang siya tatanggapin ng pamilya Villarose. Dati, ang akala niya mababa lang ang tingin sa kanya ng mga ito kasi nga yaya lang siya ni Miguel. Pero mali pala siya. Mali na naging mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Samantalang nakalabit naman ni Miguel ang ama dahil nakita nitong umiiyak siya. Maurice, I'm so sorry. Sinabi ko na ang lahat ng mga gusto kong sabihin. Pero ikaw, hindi pa kita tinatanong kung gusto mo rin ba ako at willing pa kasal sa akin. Marahan at masuyong napisil ni Sander ang mga pal niya habang pumapatak ang mga luha. Marahan siyang napatango ng 2 beses bago sumagot sa binata. Oo, pakakasal ako sa'yo, sagot niya habang hinahagilap naman ng kanyang mga mata ang lola niya. Yaya, pakakasalan ko po ang apo mo, bilang ni Sander sa lola niya. Masaya akong ipapaubaya ang apo ko sa inyo, Senyorito Sander. Kilala kita at alam kong pagagawa mo siyang mahalin, sagot ni Lola Nena. Matapos ang usapang iyon, masaya silang nanatili sa mansyong iyon. Nasa balkonahe sila habang nagpapahangin. Inilabas ng nobyo ang isang papel na kulay pula. Okay lang bang basahin ko itong sulat mo kay Junjun? Tanong ni Sander. Sige, okay lang. Tutal wala namang masamang nakasulat riyan, sabi niya nang hindi tumitingin sa napakagwapong lalaki. Na palagi kong nakikita tuwing umuuwi. Palagi kong naalala ang mga nagsasalubong niyang kilay at ang napakalamig niyang pagtrato sa akin. Wala naman akong magagawa pero palagi akong nag-aalala para sa kanya. Sayang, huli na kaming nagkakilala, basa ni Sander mula sa sulat. Tapos, ngumisi ito sa kanya at humagalpak ng tawa. Huwag mo akong pagtawanan. Tsaka hindi yan para kay Junjun, nahihiyang sabi niya. Salamat ha, dahil ang sulat na inaakala kong hindi akin ay para sa akin pala talaga. Napakatalino ng anak ko dahil nakuha niya ang sulat na para sa akin talaga, sabi ni Sander. Umakbay siya kay Maurice habang hinihimas ang kabilang braso nito. Paano kung hindi nangyari iyon? Hindi mo ba ako mapapansin? Sa tingin ko, mapapansin pa rin kita. Mas matagal nga lang. O baka kaya mahulog na ang loob mo ng husto kay Junjun. Ginawa namin ni Miguel ang lahat para lang mailayo ka sa kanya. Sinunod ko lang din naman ang hiling niya at ang tibok ng puso ko, sabi nito nang nakangiti at hinagkan siya sa noo. Makalipas ang 3 buwang paghahanda, nasa simbahan na silang lahat. Pagkarating pa lang niya sa simbahan, naroon na si Sander, napakagwapo sa suot na itim na tuxedo, habang siya naman ay nag-uumapaw ang kanyang ganda sa suot niyang dekalidad ngunit simpleng wedding gown. Lahat ay masaya habang nakikita silang sabay na naglalakad patungong altar upang doon gawin ang kanilang sumpaan. Sa oras na ito, ako si Ramon Villacruz, at nangangako akong mamahalin ka ng tapat at walang pag-aalinlangan. Mamahalin kita kahit na ano pang sitwasyon at pagsubok ang dumaan sa atin. Hindi ko alam ang hinaharap, pero alam ng Diyos kung ano ang mga magaganap sa ating buhay. Gaya ng sinabi mo, magtitiwala ako sa kanya dahil alam kong gagabayan niya tayo, sabi ni Sander. Tapos, isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri. Naiiyak siya dahil nag-uumapaw ang saya at ligaya sa kanyang puso, kaya't nasabi niya sa asawa ang kanyang saloobin. Ramon Villacruz,
Ako si Marites na nagpapasalamat dahil minahal mo ako at nakilala kita. Ngayon, masasabi ko na mahal ako ng Diyos kasi hindi niya hinayaan na hindi ko kayo makasama at makilala. At tulad ng sinabi mo, matapang kong haharapin ang lahat kasama ka at ipagkakatiwala ang lahat sa ating Diyos, sabi niya. Tapos, isinuot niya ang singsing. Matapos noon ay naghahalikan sila bilang pagpapatunay na sila ay mag-asawa na at pinag-isa ng Diyos. Matapos ang kasalang iyon, lumipas pa ang ilang taon at nagsama ng masaya at kontento sa buhay sina Marites at Sander, kasama ang anak na si Miguel. Biniyayaan pa sila ng 2 anak na babae at masayang namuhay ng tapat sa isa't isa. Sa sulat, nasasabi ng tao ang lahat, kahit na ang pinakalilihim at hindi kayang bigkasin ng mga labi natin. Ang nilalaman ng isip natin ay kaya nating maunawaan, lalo na kapag alam na natin ang tunay nating saloobin. Mas naipadadala natin ang pag-ibig sa taong mahal natin kapag tayo'y nagkakaunawaan at alam natin ang ating mga damdamin. Wakas.